Sa pagpapatuloy sa nakaraang episode, naalala ni Askeladd na si Thors ang Troll of Jom, at tinanong niya si Floki kung talagang gusto niya itong patayin dahil bayani siya sa kanilang mga tao. Sinabi ni Floki na kung si Thors ay isang bayani, hindi niya hihilingin kay Askeladd na patayin siya. Sinabi niya na nilabag ni Thors ang mga batas ng Jomsvikings at iniwan ang hukbo sa panahon ng labanan, at ang mga utos na ipapatay siya ay mahigit 15 taon na ang nakararaan. Sinabi ni Askeladd na alam niyang may mahigpit na batas ang mga Jomsviking, ngunit ang pagnanais na patayin si Thors pagkatapos ng 15 taon ay labis na labis, bago itapon ang kanyang tasa. Binigyan siya ni Floki ng mahigpit na tingin, na naging dahilan para mabilis na sabihin ni Askeladd na papatayin nila si Thors hanggat sila ay nababayaran. Gayunpaman, tinanong ni Askeladd na kung si Thors ay dating miyembro ng kanilang grupo, bakit hindi siya mismo ang patayin ng mga Jomsviking, lalo na't natuntun siya ni Floki sa Island. Sinabi ni Floki na wala sa kanyang pag-aalala at binalaan si Askeladd na huminto sa pagtatanong, habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na pumatay ng isang Kristiyanong mong. Askeladd sumusunod, ngunit humihingi ng isa pang daang barya ng maaga para sa trabaho. Sa labas, lumingon si Bjorn at pinapanood sina Askeladd at Floki na nag-uusap. Mahigpit na sinabi ni Floki kay Askeladd na siya ay may kumpiyansa at dapat isipin na siya ang may kapangyarihan sa kanya. Biglang ibinato ang isang sibat sa kanilang direksyon at dumapo sa pagitan ng dalawang lalaki sa isang sheet sa dingding. Humingi ng paumanhin si Bjorn sa paghagis ng sibat sa kanila at bumangon si Askeladd at pabirong sinabihan siyang mag-ingat. Inulit ni Askeladd na gusto niya ng dagdag na daang barya, na malulungkot na tinanggap ni Floki. Masayang sinabi ni Askeladd na siya ay isang mabuting tao at nagpaalam kay Floki. Bago siya umalis, hiniling ni Askeladd ang pisikal na katangian at estilo ng pakikipaglaban ng mandirigma na si Thors upang makilala siya. Mapait na sinabi ni Floki na hindi na isang mandirigma si Thors. Tinapon ni Askeladd ang bariles ng alak at sinabi sa kanyang mga tauhan na oras na para magtrabaho. Pinuri ni Askeladd si Bjorn para sa kanyang paghagis ng sibat, na nagsasabing ito ay madali at sinabi na si Floki ay nagulat. Inalis ni Floki ang sapin at nakitang ibinato ng sibat ang isang Jomsviking na nagtago sa likod ng dingding. Sinabi ni Floki na ang Askeladd ay higit pa sa usapan. Sa madaling araw, binisita ni Ari ang isang inaantok na si Ylva sa kanyang tahanan at nangakong babalik mula sa kanyang pananakop mula sa England na may dalang kwintas para sa kanya. Sinubukan din niyang hilingin ang kanyang kamay sa kasal, ngunit pinutol ng kanyang ina na nagdadala sa kanya ng kanyang tanghalian. Nahihiya si Ari at dinala ang kanyang ina, ngunit nangako kay Ylva na itutuloy nila ang kanilang pag-uusap sa pagbalik nito. Naalala ni Ylva na magdidigmaan sila ngayon at umaasa na walang mamamatay. Biglang lumapit kay Ylva ang lahat ng binata at sinubukang kausapin ito, na ikinaiinis niya. Sa pantalan, nagpaalam ang mga kabataang lalaki sa kanilang mga pamilya. Sinabi ng isa sa mga taga-nayon na 5 kabataang lalaki lamang ang hindi gaanong kapangyarihang militar at halos hindi sapat upang ilipat ang isang barko. Ngunit naniniwala na kung sinabi ni Thors na ito ay sapat na, ito ay dapat na tama. Tinanong ni Mord si Ari kung ano ang sinabi niya kay Ylva, na tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na tumahimik at lumayo sa kanya. Binantaan siya ni Mord na bantayan ang kanyang likod sa larangan ng digmaan, at ibinalik ni Ari ang banta. Isang batang babae ang lumapit kay Ari at sinabihan siyang mag-ingat, gayunpaman, sila ni Mord ay patuloy na nagtatalo. Nilapitan ni Leif ang dalaga at inaliw siya ng isang lihim. Si Ari at ang iba pang mga lalaki ay hindi pupunta sa labanan. Sa paglalakbay sa Jomsborg, sila ay titigil sa Norway at iiwan ang mga binata. Habang nasa Norway, kukuha si Thors ng crew mula sa hari para tulungan siyang makarating sa Jomsborg. Sinabi ni Leif na magiging posible ito dahil kaibigan niya ang dating hari ng Norway. Kapag natapos na ni Leif ang kanyang negosyo, ibabalik niya ang mga binata sa Iceland. Nabuhayan ang loob ng dalaga sa narinig at nasisiyahan na ang mga lalaki ay magiging ligtas. Sinabi ni Leif na 5 tao ang maksimum na bilang ng mga tao na maaari niyang ihatid pabalik sa Iceland sa kanyang maliit na barko,
at hindi na kailangang dalhin ni Thor ang isa sa kanila sa England. Tinanong ng dalaga si Leif kung ang ibig sabihin nito ay si Thor ay pupunta sa labanan ng mag-isa. Samantala, hinahanap ni Thor sa nayon si Thorfinn at nagtataka kung saan nagpunta ang kanyang anak. Pagkatapos, ang mga lalaki ay handa ng maglayag at magsagawa ng mga sagwan. Sa barko ni Thor, ang 5 lalaki ay nakaraw sa isang gilid at si Thor ay nakaraw na may isang higanteng sagwan sa kabilang linya. Nagtataka si Ylva kung bakit wala si Thorfinn para makita ang kanilang ama at naniniwala siyang galit pa rin ito kahapon. Hiniling ni Thor kay Helga na sabihin kay Thorfinn ang isang bagay para sa kanya, ngunit tila nahihiya na sabihin ito ng malakas. Naiintindihan ni Helga ang ibig niyang sabihin at nangakong sasabihin sa kanya. Nagpaputok ng drum si Leif at sinabihan ang mga lalaki na magsagwan. Ang 2 barko ay tumulak palayo sa mga pantalan at ang mga binata ay nagulat na si Thor ay nakakasagwan ng mag-isa gamit ang higanteng sagwan. Kinawayan sila ng mga taga-nayon at mukhang malungkot sina Helga at Ylva sa kanilang pag-alis. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paggaod, ang mga kabataang lalaki ay pagod na, maliban kay Thor na hindi mas masama sa pagsusuot. Sinabi ni Thor kay Ari na kunin ang timon, sina Mord at Magni na ayusin ang layag, at sina Harkon at Grim na ayusin ang jib sheet. Napansin ni Thor na sila ay pagod at sinabi sa kanila na hindi na sila kailangang magsagwan ng ilang sandali dahil ang agos ng hangin ay magpapakilos ng barko para sa kanila. Biglang, isang pamilyar na boses ang tumawag kay Thor na kanyang ama at nagtanong kung hindi na sila makakabalik ngayon na kinumpirma ni Thor. Ikinagulat nito sina Thor at Ari, at nalaman na si Thorfinn ay nagtago sa isang barils. Mabilis na tumakbo ang bata sa gilid ng barko, upang umihi sa karagatan. Si Thorfinn ay nabighani sa tanawin ng karagatan, at si Thor ay ipinakitang halatang galit sa kanyang anak. Bago niya siya pagsabihan, excited na sinabi ni Thorfinn sa kanyang ama na nakikita niya ang karagatan. Naging dahilan ito para kumalma si Thor at naaliw sa mga kinikilos ng kanyang anak. Samantala, sa Streymoy ng Faroe Islands, umalis si Askeladd at ang kanyang mga tripulante para manghuli at pumatay kay Thor para sa Jomsvikings. Sinabi ni Askeladd kay Bjorn na ang trabahong ibinigay sa kanila ay kahina-hinala dahil si Floki ay nagtatago ng masyadong maraming impormasyon. Naniniwala siya na nagsinungaling man lang siya tungkol sa mga utos na patayin si Thor. Nagtanong si Bjorn kung bakit at sinabi ni Askeladd na si Floki ay maaaring magkaroon ng personal na sama ng loob at ang pag-utos sa pagpatay kay Thor ay kanyang sariling pakana. Tinanong ni Bjorn kung bakit ito mahalaga dahil babayaran sila para sa pagpatay sa kanya. Nagtanong si Askeladd kung bakit hindi gagamitin ni Floki ang kanyang sariling mga tauhan upang patayin si Thor at sumagot si Bjorn na ang paggawa nito ay labag sa kanyang mga utos na sinang-ayunan ni Askeladd. Gayunpaman, sinabi ni Askeladd na maaaring matakot si Floki na mabigo na magiging mapaminsala kung malalaman ng kanyang pinuno. Hindi naniniwala si Bjorn na maaaring talunin ng isang dating Jomsviking ang isang buong koponan ng Jomsviking. Ipinahayag ni Askeladd ang kanyang pagnanais na makilala si Thor at umaasa na sulit siya sa problema. Kasabay nito, sinubukan ni Thorfinn na umakyat sa palo sa barko ng kanyang ama, ngunit hinawakan siya ni Thor at pinalo bilang parusa sa paglusot sa barko. Sa gabi, nakatulog si Thorfinn habang naglalayag sina Thor at Ari. Si Ari ay humikab at nagtataka kung saan sila pupunta dahil walang mga bituin na masusundan. Sumigaw si Leif kay Thor na nagbago ang ihip ng hangin at kailangan niyang tumagilid ng bahagya sa kanan upang masundan niya ang pangunguna ng kanyang mas maliit na barko. Namangha si Ari sa alam ni Leif kung paano maglayag at tumingin sa dagat para sa isang palatandaan. Sinabihan ni Thor si Ari na huwag tumitig sa dagat ng gabi, kung hindi, baka masipsip siya. Si Ari ay sumunod at tinanong si Thor kung ano ang larangan ng digmaan. Sinabi ni Ari na malamang na nakipaglaban si Thor sa maraming laban at sinabi na gusto niyang marinig ang isang kwento tungkol dito. Pagkatapos, ipinagmalaki niya na puputulin niya ang isang kapitan ng kaaway at magiging isang tunay na tao. Sinabi ni Thor kay Ari na ang kanyang anak na babae ay naaakit sa malalakas na lalaki at na siya ay may matinding laban sa hinaharap.
Nahihiya si Ari na madaling mabasa ni Thors ang kanyang nararamdaman at sinabing wala siyang makukuha. Tinanong ni Thors si Ari kung mahal niya si Ylva, na kinumpirma niya. Sinabi ni Thors na siya ay ipinanganak habang siya ay isang Jom-speaking at ang kanyang panganay na anak habang inaalala ang kanyang kapanganakan. 15 taon na ang nakalilipas, nadismaya si Thors na babae ang panganay niyang anak at naiinis siya sa mga iyak nito. Binuhat siya ni Thors nang hindi hinahawakan ang kanyang ulo, labis ang pag-aalala ng mga kumadrona. Ibinalik ni Thors ang kanyang anak na babae kay Helga at hiniling na bigyan siya ng susunod na anak na lalaki dahil gusto ng pinuno ng isang lalaki. Ipinaalam ni Thors sa manonood na ang kanyang asawang si Helga ay anak ng pinuno ng Jom-speaking at halos hindi na niya ito na ipanganak. Sinabi ni Helga kay Thors na bigyan ng pangalan ang kanilang anak. Ngunit sinabi ni Thors kay Helga na maaari niyang pangalanan siya dahil kailangan niyang pumunta sa Norway kasama ang iba pang Jom-speakings. Ang isang kasamang Jom-speaking ay nagsabi kay Thors na ang kanilang barko ay handa na at sila ay umalis. Gayunpaman, matigas na sinabi ni Helga kay Thors na bigyan ng pangalan ang kanilang anak. Sinabi ni Thors na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit si Helga. Sa kasalukuyan, sinabi ni Thors kay Ari na Ylva ang pangalan ng kanyang ina at iyon ang unang pangalan na pumasok sa isip niya. Sinabi ni Thors na ang kapanganakan ni Ylva ang naging dahilan ng kanyang takot sa labanan at ang dahilan kung bakit siya tumakas. Malungkot na sinabi ni Thors na malamang na isinumpa ng kanyang mga kasamahan ang kanyang pangalan. Biglang sumigaw si Leif na malapit na silang lumapit sa Faroe Islands. Sa umaga, ang mga barko ni Thors at Leif ay naglalayag sa Faroe Islands, naghahanap ng lugar na mapupuntahan. Nagising si Thorfinn upang makakita ng mga seabird na nakapalibot sa kanilang barko at nakita niya ang gilid ng bangin sa isa sa mga isla. Tuwang-tuwang tinanong ni Thorfinn ang kanyang ama kung nasa England sila. Sagot ni Leif na hindi naman sila close sa England. Ipinaliwanag niya na sila ay nasa Faroe Islands, sa pagitan ng Iceland at Norway, at magiging mas madali ang kanilang paglalakbay kung magpapahinga silang lahat dito. Sinabi ni Leif na mayroong isang nayon sa kabila ng kalapit na pasukan, kung saan makakakuha sila ng sariwang tubig at mga supply ng kalakalan. Pabirong tinanong ni Ari si Thorfinn kung plano niyang sumama sa kanila sa England, na inosenteng kinukumpirma niya. Sinabihan ni Thors ang mga kabataang lalaki na maghanda sa pagsagwan, na labis nilang inis. Habang naglaro ang dalawang barko sa fjord, hinala ni Leif na may mali. Tinanong ni Thors kung ano ito, at sinabi ni Leif na tila may kakaiba sa huling pagbisita niya rito. Tumitingin-tingin si Thors sa paligid upang makita kung sila ay binabantayan, at napagtanto ni Leif na may mas kaunting mga bahay sa nayon sa baybayin kaysa sa huling pagkakataon. Sinabi ni Thors kay Leif na dapat silang bumalik, dahil masama ang pakiramdam niya at masama rin ang lupain para sa kanila. Habang pinaikot ni Thors at Leif ang kanilang mga barko, isang grupo ng mga lalaki sa tuktok ng bangin ang nanonood at napagtanto na sila ay papunta sa kanila. Ipinapalagay nila na dahil ang mga tripulante ng barko ay nag-iingat, dapat silang maging malakas. Sinabi ng pinuno na sila ay mas malapit kaysa sa inaasahan. Ngunit inutusan ang iba pang mga lalaki na itulak ang isang tumpok ng mga sirang kahoy at mga labi mula sa bangin, hindi alintana kung ang barko ay masira. Ang mga labi ay halos tumama sa mga barko at lumilikha ng isang dam na pumipigil sa kanila na umalis sa pasukan. Tinanong ni Leif si Thors kung may nasaktan sa mga labi at kinumpirma ng lahat na ayos lang sila. Sinabi ni Thors na ang mga ambus na ito ay magpapaputok ng mga palaso, at inuutusan ang lahat na gamitin ang kanilang mga kalasat. Pagkatapos, tinanong niya si Leif kung nasira ang kanyang barko, at kinumpirma ni Leif na maayos ang kanyang barko at mga tripulante. Tumingin si Thors sa baybayin at sinabing ang tunay na bitag ay nasa loob ng pasukan. Biglang narinig ng lahat ang putok ng tambol at dalawang barko ang tumulak sa pasukan upang salakayin sila. Naniniwala si Ari na sila ay mga pirata, at ipinahayag sa manonood na si Askeladd ang nagsagawa ng pananambang at pinangunahan ang kanyang dalawang barko sa pasukan upang patayin si Thors tulad ng ginawa sa kanya. Ang mga grupo ni Thors at Leif ay nakulong sa bukana kasama si Askeladd at ang kanyang mga tauhan na papalapit, at
Tulad ng hula ni Thors, isang grupo ng mga mamamana ang tumutuon sa kanila. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Leif na ang mga labi nila ay nakaharang sa kanilang dinadaanan, mukhang mga poste ng suporta mula sa isang bahay at mukhang walang paraan. Sinabi ni Magni na maaaring hayaan silang mabuhay ng mga pirata kung susuko silang lahat. Sinabi ni Ari na hindi nila sila patatawarin at kung hindi nila sila papatayin, ibebenta sila ng mga pirata sa pagkaalitin. Nanginginig niyang hinugot ang kanyang espada at kinakabahang sinabi na madali nilang matatalo ang dalawang barko. Pinakalma ni Thor si Ari at sinabi na ang mga pirata na ito ay mga bihasang mandirigma, malayo sa kanya at sa iba pang mga binata. Tinapik ni Thor ang ulo ni Thorfinn at nilagyan ang kanyang espada mula sa kanyang lumang dibdib. Kinuha ni Thor ang kanyang punyal, ngunit nagpa siya na ibigay ito kay Thorfinn at binalaan siya na gamitin lamang ito bilang huling paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tinanong ni Ari kung papatayin nila ang mga pirata o hindi, ngunit sinabihan siya ni Thor na huwag sabihin ang salitang patayin ng basta-basta. Sa isa sa mga barko, ang pangalawang in command ni Askeladd, si Bjorn, ay naglalagay ng kabute sa kanyang bibig, na labis na ikinabasama dahil tila alam nila kung ano talaga ang ginagawa nito. Binibilang ni Bjorn ang bilang ng mga target, at sinabi na mayroong 12 lalaki at isang bata. Tinanong ni Bjorn si Askeladd kung maaari niyang alagaan ang mga ito, dahil hindi ito magiging masaya kung lahat sila ay susundan ng sabay-sabay at gusto niyang labanan ang Troll of Jom mismo. Sinabihan siya ni Askeladd na magpatuloy, dahil tila may parehong ideya si Thor sa pagkalito ni Bjorn. Biglang tumalon si Thor sa barko ni Bjorn at madaling natalo ang kanyang mga umaatake nang walang kamay. Nagulat si Bjorn at humanga si Askeladd sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Thor. At dito na nga nagwakas ang episode na ito. Huwag kalimutang subscribe ang ating channel para sa iba pang kwento. Maraming salamat sa inyong panunood.